Under the red lights, we lost ourselves tonight, falling through the sirens and the rain. You held my shaking hands. Hindi natutulog ang syudad, lalo na sa parte nitong puro ulan, neon signs at sirang pangarap. 12:00 na ng gabi nang huminto ang itim na kotse sa tapat ng isang makitid na eskinita. Mula sa bubong ng mga gusali, mabagal na tumutulo ang tubig ulan habang kumikislap ang pulang ilaw ng signage sa dulo. The Velvet Room. Tahimik na bumukas ang pinto ng kotse. Lumabas si Sion. Mahaba ang dark coat niya. Basa ang balikat dahil sa ulan. May hawak siyang lighter pero hindi niya sinisindihan ang sigarilyo na nasa labi niya. Nakatingala lang siya sa neon sign. Parang may mali agad. Parang alam ng lugar na hindi siya kapilang dito. Detective! Napalingon siya sa lalaki nakasandal sa pader ng club entrance. Patangkad, naka-black suit. Mukhang bodyguard. Taga-reserve ka? Tanong nito. Hindi sumagot si Sion agad. Tumukot lang siya ng ID sa bulsa. Saglit bago ulit itinago. Private guest. Hindi kumbinsido ang lalaki, pero pinapasok pa rin siya. Pagbukas ng pinto, agad siyang sinalubong ng amoy ng whiskey, usok ng sigarilyo, at jazz music. Magandang araw mga kwentong Pinoy BL. Ako si Eldren, ang inyong narrator. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang pindutin yung subscribe button at i-click yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na kwento. At kung ikaw ay matagal nang nagsusubaybay ng channel na ito, maraming salamat sa patuloy na suporta. Bago tayo magsimula, kung magustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-iwan ng komento. Gusto ko marinig ang inyong mga opinion at mga nararamdaman. Ready ka na ba? Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na ito. Madilim ang buong club. Walang ilaw lang halos ang nagbibigay buhay sa lugar habang mabagal ang tugtog ng mga piano sa gitna. At doon niya unang nakita si Rex. Tahimik lang itong nakaupo sa grand piano. Mahaba ang daliri, relax ang postura. May sigarilyo sa pagitan ng mga labi habang tumutugtog. Hindi ito tumitingin sa audience. Parang wala siyang pakialam kung may nakikinig o wala. Pero nang pumasok si Sion, bahagyang tumigil ang galaw ng mga daliri ni Rex. Isang maling nota. Saglit lang. Pero sapat para mapansin ng detective. Interesting. Umupo si Sion sa bar counter. Pesky, sabi niya. Tahimik lang ang bartender habang nagsasalin. Habang umiinom si Sion, hindi niya inalis ang tingin niya kay Rex. 3 missing persons. Lahat sila huling nakitang pumasok sa Velvet Room. At lahat may koneksyon sa underground gambling ring. Pero walang witnesses. Walang katawan. Parang nilamon sila ng syudad. Hindi magandang tumitig ng ganyan. Napalingon si Sion. Katabi niya si Rex. Hindi niya man lang napansing tumayo ito mula sa piano. Masyadong malapit. Namoy niya agad ang halong usok at mamahaling perfume nito. Mas gwapo pala ito sa malapitan. Pero mas delikado ring tignan. Madalas ka bang lapitan ng strangers? Tanong ni Sion. Malikip-kip si Rex habang humihit-hit ng sigarilyo. Madalas akong sundan ng pulis. Tumahimik ang paligid sa pagitan nila. Then, ngumiti si Sion ng bahagya. So, alam mong detective ako. Halata naman. Tumingin si Rex sa baso nito. Hindi marunong mag-relax sa mga detective. Tumikhim ang bartender na parang naiilang sa tension nilang dalawa. Pero parang walang ibang tao sa paningin nila. Parang interrogation room na nakapalot sa flirtation. Anong trabaho mo rito? Tanong ni Sion. Yanis.
Hanggang piano lang. Bahagyang ngumiti si Rex. Depende kung sinong nagtatanong. Tahimik, mabagal ang jazz music mula sa speakers. Habang pinagmamasdan nila ang isa't isa. Pareho silang nagsisinungaling. Pareho nilang alam yan. May nawawalang mga tao, sabi ni Sian. At connected lahat dito. Walang emosyon sa mukha ni Rex. Maraming nawawala sa syudad. Pero hindi lahat nawawala pagkatapos kang kausap. Doon lang bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Rex. Hindi takot, hindi kaba. Parang amusement. Careful, detective. Mahina nitong sabi. Baka kung sino-sinong inaakusahan mo. Tumayo si Sian at sinundan niya si Rex ng tingin habang naglalakad siya papunta sa hallway ng club. Madilim, tahimik. May mga private room sa dulo. Pagbukas niya sa isa, walang tao. Pero may dugo sa sahig. Maliit lang, halos tuyo na. Biglang may humawak sa pulsuhan niya. Mabilis siyang napalingon at agad inilabas ang baril niya. Pero si Rex lang yon. Hindi natinag ang lalaki kahit nakatutok ang baril sa dibdib niya. Trigger happy. Anong meron dito? Private rooms. May dugo. May mga lasing na mayayaman. Madalas may suntukan. Hindi bumibitaw si Rex sa kamay niya. Mainit ang palad dito kahit malamig ang gabi. Hindi ka dapat narito. Dagdag dito. Bakit parang concerned ka? Nagkatinginan sila. Matagal. Papanganib. Then dahan-dahang binitawan ni Rex ang kamay niya. Hindi ako concerned, sabi nito. Ayokong mamatay ka agad. Bumalik sila sa main floor nang walang imik. Pero ramdam pa rin ni Sian ang pressure ng daliri ni Rex sa palat niya. Parang marka. Lumipas ang isang oras. Patuloy lang ang inom ng mga tao habang tumutugtog ulit si Rex sa piano. Pero ngayon, paminsan-minsan na itong sumusulyap kay Sian. At bawat tingin parang may ibig sabihin. Bandang 2:00 ng madaling araw, lumabas si Sian sa fire escape para manigarilyo. Maulan pa rin, malamig ang hangin. Maya-maya, bumukas ang pinto sa likod niya. Si Rex, tahimik itong tumabi sa railings. Hindi agad sila nagsalita. Si Rex ang unang kumuha ng sigarilyo mula sa bulsa ni Sian. At least marunong kang pumili ng brand, sabi nito. Sinindihan ni Sian ang sigarilyo nito gamit ang lighter niya. Saglit na nagtagpo muli ang mukha nila sa maliit na apoy. Malapit muli. Sobrang lapit. Mukha kang pagod, sabi ni Rex. Ikaw, mukha kang hindi natutulog. Hindi magandang hobby ang survival. Napatingin si Sian dito. Sa unang pagkakataon, parang may lungkot sa mga mata ni Rex. Pabilis lang, pero naroon. Ano ba talaga ang connection mo rito? Diretsong tanong ni Sian. Humithit si Rex, saka tumingin sa maulang syudad. Kapag sinabi ko ba, alis ka? Hindi. Exactly. Tahimik ulit. Tanging ulan lang ang maririnig. Pagkatapos, lumapit si Rex. Masyadong malapit. Halos magtikit ang balikat nila. Detective, may nalitong sabi. At stop looking for missing people. Nakatitig lang si Sian sa kanya. Or what? Ngumiti si Rex. Pero walang saya roon. If you keep digging, dahan-dahan nitong isinuksok ang maliit na folder paper sa bulsa ng coat ni Sian. You'll disappear too. Pagkatapos noon, bumalik si Rex sa loob ng club. Iniwan si Sian sa ulan. Mabigat ang pakiramdam niya habang kinuha ang papel sa bulsa. Pagbukas niya, isang address lang ang nakasulat. At tila dugo ang ginamit na tinta. Sa ibaba nito, may maliit na mensahe.
Come alone. Alas 3 ng madaling araw nang makarating si Sian sa address na ibinigay ni Rex. Lumang apartment building yon sa pinakatahimik na parte ng syudad. Walang ilaw, walang tao, at halos hindi na ginagamit. Mula sa loob ng kotse, ilang segundo muna siyang nakatitig sa gusali habang bumabagsak ang ulan sa windshield. Trap. Sigurado siya ron. Pero bumaba pa rin siya. Dahan-dahan siyang umakyat sa makipot na hagdan habang nakahawak sa baril niya. Mahina ang tunog ng sirang fluorescent light sa hallway. Unit 407. Bahagyang bumukas ang pinto. Huminga ng malalim si Sion bago niya ito tuluyang itinulak. Madilim ang loob. Amoy alikabok at sigarilyo. Pero agad niyang napansin ang mga nakakalat na dokumento sa sahig. Pictures, bank transfers, listahan ng pangalan. Politicians, police officers, businessmen. Lahat konektado sa underground trafficking ring na ilang buwan na niyang hinahabol. Nanlamig siya. This was real. Hindi simpleng gambling operation lang ang Velvet Room. Mas malalim, mas madumi. Lumapit siya sa mesa at mabilis na kinuha ng litrato ang mga files gamit ang phone niya. Pero biglang, may tunog mula sa hallway. Mabilis siyang napalingon. Footsteps, marami. Jam! Agad niyang pinatay ang flashlight at nagtago sa gilid ng dingding. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. May mga boses. Mga may nauna na rito. Hanapin niyo. Mabigat ang tibok ng puso ni Sian habang dahan-dahan niyang kinakapa ang extra magazine sa pulso niya. Then, naamoy niya ang gasolina. Nanlaki ang mata niya. Sunugin nila ang lugar. Biglang may kamay na humawak sa braso niya mula sa dilim. Muntik na niyang maputok ang baril bago niya nakita kung sino ito. Si Rex, basang-basa sa ulan. Hingal, madilim ang tingin. Move. Hindi na siya nakapagsalita nang hilain siya ni Rex papunta sa likod ng apartment. Mabilis nang tumakbo sa makitid na hallway habang palakas ng palakas ang sigawan sa likod nila. Then, sumabog ang harap ng bahagi ng unit. Uminit agad ang hangin habang nilalamon ng apoy ang apartment. Napahawak si Sion sa dingding habang umuubo dahil sa usok. Samantalang si Rex parang sanay na sa ganitong gulo. Hindi mo sinabi na set-up to. Kilit na sabi ni Sion. Huminto si Rex sa fire exit stairs at malamig siyang tinignan. Hindi kita pinilit pumunta. Who sent those men? Tahimik lang si Rex at doon lang nainis si Sian. Hinablot niya ang kwelyo ng lalaki at sinandal ito sa pader. Basang-basa pareho ang damit nila habang umiilaw ang pulang refleksyon ng apoy sa mukha nila. Stop lying! Madiing sabi ni Sian. Ngumiti si Rex ng bahagya kahit masigip ang hawak sa kanya. You really like grabbing me, detective? Answer me! Nawala ang ngiti ni Rex at sa unang pagkakataon, mukha siyang pagod. They clean their messes fast. Mahina niyang sabi. They? Hindi agad sumagot si Rex. May dumaan na siren sa labas. Palapit. Pero bago pa sila maabutan, hinila ni Rex ang kamay niya. Come with me. Lumipas ang 20 minuto. Bago sila makarating sa isang lumang jazz bar sa kabilang distrito. Sarado na. Tahimik. Mukhang abandonado. Pero may ilaw sa loob. Pagpasok nila, agad napansin ni Sion ang grand piano sa gitna. Mas maliit kaysa sa Velvet Room. Mas tahimik, mas malungkot. Safe place? Tanong niya. Temporary. Napatanggal si Rex ng basang coat. Saka naupo sa piano bench. Tahimik lang si Sion habang pinagmamastan siya. Ngayon niya napansin, may sugat ang kamay ni Rex. Duguan ang mga daliri nito. Sugatan ka. Mababaw lang.
Kumuha si Sion ng first aid kit mula sa lumang cabinet at nilapag iyon sa piano. Bigay mo yung kamay mo. Napatingin si Rex sa kanya. Parang hindi sanay na inaalagaan. Dahan-dahan nitong inabot ang kamay. Tahimik silang dalawa habang pinabalutan ni Sion ang sugat niya. Malapit uli. Sobrang lapit. At nakakainis dahil ramdam ni Sion ang init ng balat nito kahit malamig ang gabi. Bakit mo ako niligtas? Tanong niya nang hindi tumitingin. Tingin mo ba? Balik ni Rex. Hindi ako mahilig sa games. Sinungaling. Bahagyang napangiti si Sion. Yun yung unang ngiting totoo. At napansin niyo ni Rex. Matagal. Masyadong matagal. Delikado ka kapag umingiti. May nitong sabi. Mas delikado ka kapag tahimik. Tahimik uli ang paligid. Hanggang sa biglang tumugtog si Rex ng piano. Mabagal, malungkot. Parang soundtrack ng lungsod nila na unti-unting napupulok. Habang tumutugtog ito, nagsalita si Sion. May connection ka sa syndicate? Hindi tumigil sa pagtugtog si Rex. Yes. Member ka? No. Then, ano ka? Saglit na tumigil ang darir nito sa piano case. Then, someone they own. Parang may kumulot sa dibdib ni Sion sa sagot na yon. Pero bago pa siya makapagsalita, may tumunog na phone mula sa bulsa niya. Anong number? Sinagot niya agad at ang lamig ang dugo niya nang marinig. Detective, sabi ng malamig na boses sa kabilang linya. Stop chasing the ghost. Pagkatapos, may sinend na video. Binuksan iyon ni Sion at agad siyang natigilan. CCTV footage, malinaw. Isang nawawalang lalaki mula sa case. Kasama si Rex. Kasama silang pumasok sa isang madilim na warehouse. Time stops, 3 linggo ang nakalipas. Then the next clip, lumabas si Rex mag-isa. May dugo sa manggas niya at hindi na muling nakita ang lalaki. Dahan-dahang binaba ni Sion ang phone. Tahimik ang buong bar. Huminto ang tugtog ng piano. At unti-unting nagtagpo ulit ang mga mata nila ni Rex. Walang emosyon ang mukha ni Rex ngayon. Parang tanggap na niya. Anong totoo? Mahina pero matalim na tanong ni Sion. Tahimik lang si Rex. Pagkatapos, depends, sabi nito. Detective ka ba muna ngayon? Tumayo ito mula sa piano. Or the man who almost trusted me. Hindi agad nakasagot si Sion. Tahimik lang ang buong jazz bar habang nakatitig siya kay Rex. Sa phone screen niya, paulit-ulit na umiikot ang CCTV footage. Rex entering the warehouse. Rex living alone. May dugo sa manggas. At isang nawawalang lalaki na hindi na muling nakita. Lahat ng instinct niya bilang detective nagsasabing, case closed. Pero may mali, ramdam niya. At iyon ang pinakaayaw niya. Dahil sa trabaho niya, natuto siyang huwag magtiwala sa pakiramdam. Facts lang, evidence lang. Pero simula nang makilala niya si Rex, parang unti-unting nawawalang malinaw na linya sa pagitan ng tama at mali. Say something, malabig na sabi ni Sion. Tahimik lang si Rex. Nakatayo lang ito sa piano habang tinatamaan ng mahinang ilaw mula sa neon sign sa labas. Mukha itong pagod. Hindi guilty. Pagod lang. Kung sasabihin kong hindi ako pumatay sa kanya, may nitong sabi. Maniniwala ka ba? Hindi agad sumagot si Sion. At sapat ang katahimikang iyon para maintindihan ni Rex ang sagot. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Masakit tingnan. Yeah, bulong nito, exactly. Lumapit si Sion. Mabagal, kontrolado. Pero ramdam ang galit sa bawat hakbang. 3 missing people, money laundering, trafficking,
Marin niyang sabi. And somehow, palagi kang nasa gitna. Tingin mo gusto ko yun? Hindi ko alam kung anong gusto mo. Napatawa si Rex ng mahina. Funny. Huminto siya sa harap ni Sian. Because lately, parang ikaw lang iniisip ko. Tumigas ang panga ni Sian. Nakakainis. Dahil kahit kailan, hindi naging ganito kagulo ang isang case para sa kanya. At mas nakakainis dahil kahit dapat niyang arestuhin si Rex, gusto niya pa rin itong protektahan. Biglang may malakas na katok sa labas ng bar. Pareho silang napalingon. Pagkatapos, sunod-sunod ng ilaw na sasakyan na tumama sa bintana. Black SUVs. Nalamig si Rex. They found us. Mabilis siyang lumapit sa likod ng piano at may kinuha mula sa hidden compartment. Baril na pambura si Sian. Ilan sila? Enough. Who are they? Tahimik saglit si Rex bago ito tumingin sa kanya. The people who own the Velvet Room. At doon tuluyang nag-connect lahat kay Sian. Hindi simpleng club ang Velvet Room. Front lang yon para sa trafficking, blackmail, illegal auctions, dirty politicians. At si Rex, hindi empleyado. Asset, pag-aari. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng bar. Pumasok ang dalawang armadong lalaki. Mabilis kumilos si Sian. Tumama agad ang bala sa isa. Samantalang si Rex naman, walang pag-aalinlangang pinaputukan ng isa pa. Tahimik ulit, maliban sa hingal nilang dalawa. At sasabihin mo pa ding hindi ka killer. Malamig na sabi ni Sian. Hindi sumagot si Rex. Nakatingin lang ito sa dugo ang katawan sa sahig. Pagkatapos, mahina ito nagsalita. You don't survive people like them by staying clean. Mula sa labas, mas tumami ang yabag. Palapit. Mabilis na hinilan ni Rex si Sian papunta sa likod ng bar kung saan may hidden exit. Pero bago sila makalabas, may nagsalita mula sa speakers ng lumang sound systems. Mabagal, kalmado, nakakatakot. Rex, Tumigil agad ang lalaki. Kahit si Sian, naramdaman ang biglang pagbabago sa aura nito. Parang batang muling naging bihag, come back. sabi ng boses. You belong to us. Napahigpit ng hawak si Rex sa baril. At ngayon lang napansin ni Sian, bahagyang nanginginig ang kamay nito. Who's that? Pulong niya. Tahimik saglit si Rex bago sumagot. Owner ng Velvet Room. Nagpatuloy ang boses. You were useful once. Don't make this difficult. Biglang sumabog ang harapang bahagi ng bar. Napayoko silang dalawa habang nagkalat ang salamin at apoy. Nagsimula ng masunog ang lugar. Walang ilaw, usok, jazz music na biglang tumugtog ulit mula sa sirang speakers. Parang bangungot. Hinila ni Sian si Rex pababa sa hallway habang umuuga ang buong building. Move! Pero huminto si Rex. May kakaibang katahimikan sa mukha nito ngayon. Parang tapos na siyang tumakbo. Go! Sabi nito. What? Kapag nakita ka nilang kasama ako, matatapos ang karir mo. Galit siyang hinarap si Sian. Seriously? Ngayon mo pa iniisip yan? Ngumiti si Rex ng mahina. At least consistent akong self-destructive. May isa na namang putok ng baril mula sa likod. Mabilis na pasandal si Rex sa dingding nang tumama ang bala sa balikat niya. Rex! Lumapit agad si Sian at hinawakan siya. Mainit ang dugo, mabilis tumami. Damn. Humawak si Rex sa coat niya. Mahina na boses nito ngayon. Listen to me. No. Sian. First time niyang banggitin ang pangalan niya ng ganon. Mahina, totoo. At mas masakit pakinggan kaysa sa sigaw. You asked me before kung ano ako.
Tumulo ang dugo sa daliri ni Rex habang nakatingin ng diretso sa kanya. I'm just someone who got dropped too young. Too young? Tahimik lang si Sion. Hindi niya alam kung bakit mas mabigat iyon kaysa sa confession. Mula sa likod nila, palapit ng palapit ang mga yabag. Wala ng oras at doon niya kailangang mamili. Ang duty o si Rex. Kapag sinabi niya ito, wanted siya. Kapag iniwan niya, mamamatay ito rito. Mabagal na napapikit si Sion. Pagkatapos, kinuha niya ang baril ni Rex at hinila siya patayo. We're leaving. Nalaki ang mata ni Rex. Sion, shut up and move. At sa unang pagkakataon, totoong umiti si Rex. 3 buwan ang lumipas. Sarado na ang velvet room. May mga naarestong politicians. May mga pinatalsik na opisyal. May mga katawan ding natagpuan sa wakas. Pero maraming sikreto ang hindi pa rin lumabas. At opisyal nang nag-resign si Sion bilang detective. Masyadong madumi ang system para balikan pa niya. Maulin-ulit ng gabing yun. Ibang syudad, ibang buhay sana. Pero habang naglalakad siya sa makipot na street, may narinig siyang piano melody mula sa maliit na jazz bar sa kanto. Pamilyar, sobrang pamilyar. Dahan-dahan siyang napahinto at parang kusang gumalaw ang mga paa niya papunta roon. Pagbukas niya ng pinto, tumambad agad ang mahinang ilaw. Usok ng sigarilyo at tunog ng piano. At sa gitna ng bar, si Rex, buhay. Tahimik lang itong tumutugtog habang naka-black suit ulit. Parang walang nangyari. Parang hindi sila parehong nasira ng syudad. Unti-unting tumigil ang tugtog. Nagtagpo ang mata nila. Matagal, mabigat. Pagkatapos, bahagyang umiti si Rex. You still look terrible in the rain, detective. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, napangiti rin si Sion. Hindi na ganun kaingay ang buhay pagkatapos ng velvet room. Wala nang habulan, wala nang interrogation rooms. Wala nang gabing kailangang matulog ng may paril sa ilalim ng ulan. Pero minsan, kahit tapos na ang gulo, hindi agad nawawala ang takot. 6 na buwan matapos mawala ang velvet room, lumipat sina Sion at Rex sa maliit na coastal city na malayo sa dating buhay nila. Tahimik doon, mabagal. Halos walang nakakakilala sa kanila. At iyon mismo ang gusto nila. May maliit na jazz cafe sa gilid ng dagat. Hindi mamahalin, hindi sikat. Pero gabi-gabi, puno ng mahinang ilaw, jazz music, at amoy ng bagong timplang kape. At si Rex, tumutugtog ulit ng piano. Hindi para sa mga kriminal. Hindi para sa mayayamang halimaw. Hindi para mabuhay. Kundi dahil gusto niya na. Sa unang pagkakataon sa buhay niya. Tahimik na pinagmasdan siya ni Sion mula sa counter habang naglilinis ng baso. Minsan naiisip pa rin niya kung gaano ka-imposible na umabot sila rito. A detective who broke the rules. And a man who spent half his life surviving monsters. Hindi dapat naging happy ending yun. Pero heto sila, buhay. Tinititigan mo na naman ako. Napatingin si Sion habang tumigil si Rex sa pagtugtog. May maliit ng ngiti ito ngayon. Iyong klase ng ngiti na bihira niyang makita noon sa velvet room. Mas magaan, mas totoo. Masyado kang maingay magpiano, sagot ni Sion. Napatawa si Rex. Mahina lang. Pero sapat para painitin ang buong cafe. At nakakagulat pa rin yun kay Sion. Dahil dati, hindi niya ma-imagine na marinig niyang tumawa ng ganon si Rex. Lumapit ang lalaki sa counter at kumuha ng isang sigarilyo mula sa bulsa ni Sion. Akala ko ba titigil ka na? Sabi ni Sion. Akala ko rin. Sinindihan ni Sion ang sigarilyo nito gamit ang lumang lighter niya. Pareho silang natigilan sandali. Parehong naalala nila ang unang gabing ginawa nila iyan. Sa fire escape ng velvet room habang umuulan.
Parang ibang buhay na ngayon. Tahimik na nagsalita si Rex. Pinagsisihan mo ba? Ang iwan ng lahat. Napatingin si Sian sa kanya. Sa mga mata nitong dati, laging mukhang handang tumakas. Pero ngayon, first time niya yung nakitang kalmado. Walang takot, walang pag-iisa. Dahan-dahang umiling si Sian. No, may ang hangin mula sa dagat habang nagtitigan sila. Tapos marahang sinabi ni Sian, uulitin ko kung sakali. Parang may kung anong lumambot sa ekspresyon ni Rex pagkatapos na. Hindi ito agad nagsalita. Lumapit lang ito ng bahagya hanggang sa halos magdikit ang noo nila. Sobrang lapit, sobrang init, sobrang panatag. At iyon ang pinakabagong pakiramdam sa kanilang dalawa. Funny, pulong ni Rex. Alin? You were the worst thing that happened to me. Bahagyang umiti si Sian. And somehow, napapikit si Rex habang mahina itong tumawa. You became my favorite part too. Tahimik ang buong cafe. Sa labas, umuulan na naman. Pero ngayon, hindi na yun tunog ng panganib. Hindi na tunog ng lungsod na gustong lamunin sila. Parang ordinaryong ulan na. Simple, payapa. At habang muling tumutugtog ang piano sa maliit nilang cafe. Unang beses sa matagal na panahon. Pareho silang hindi na tumatakbo. Midnight echoes down the avenue. City lights bleeding into blue. You walked in wearing tired eyes, like someone learning how to survive. Smoke and secrets in your hands. Broken hearts don't make demands, but every glance across the room felt like a gunshot in the gloom. We were never saints, never meant to stay. Just two shadows dancing under red decay. Needy bed. Under the red lights we lost ourselves tonight, falling through the sirens and the rain. You held my shaking hands like you could understand how broken people love through all the pain. And if the whole world burns, if nobody returns, I'd still find you after the rain. Jazz keeps playing soft and low, like the things we'll never show. You wore danger like a suit, still I kept running back to you. Every wound and every lie
somehow led me back again to your smoke-filled silhouette. Maybe we were doomed from the very start, but you made a home inside my guarded heart. Under the red lights, we learn how to survive. Two lost souls inside a dying city. No halos in our past, no promise this would last. But your voice still sounds like safety to me. And when the night is gone, when all the wars are done, I'll still choose you after the rain. Rain falls softer now, no more running away. Just your piano and my name still staying